Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Faith, isang pag-aaral mula sa devotional. Mga tinek, ligaw na damo, at pagpapagod. Isang pagninilay sa aklat ng Genesis. Sa babae ay sinabi niya, dadamdaman ko ng lubha ang iyong paghihirap sa pagdadalang tao, sa hirap ka mangganganak ng mga anak. Maghahangad ka sa iyong asawa, at siya ang maghahari sa iyo. Kay Adan naman ay sinabi, dahil sinunod mo ang iyong asawa at kumain ka ng bungang kahoy na aking ipinagbawal sa iyo, huwag kang kakain nito, sumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng matinding pagpapagal ay kakainin mo ang pagkain mula rito sa buong panahon ng iyong buhay. Genesis Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 17. Marahil ay dahil sa labis na kagalakan at hirap na aking naranasan bilang magulang, kaya't madalas kong pag-isipan kamakailan kung paano nakakaapekto ang naging pagkilos ni Adan at Eva, ang ating unang mga magulang, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sa aking pagbabasa at pakikinig sa mga pangaral tungkol dito, tila madaling maunawaan ang sumpang ito. Ang kababaihan ay maghihirap sa panganganak, at ang mga kalalakihan naman ay magpapagod sa paghahanap buhay. Gayunman, napapaisip ako, paano ito na ipapakita sa ating panahon ngayon, habang pilit nating isinasabuhay ang ating kaligtasan ng may pagkatakot at pagpapakumbaba sa Diyos. Ang pinakasentro ng sumpang ito ay ang pagrerebelde sa Diyos. Hindi naging sapat kina Adan at Eva ang ibinigay ng kanilang ama, at inakala nilang kailangan nilang sundin ang sarili nilang kagustuhan. Pinili nilang hanapin ang tunay na kaligayahan sa labas ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa halip na magtiwala na siya ang siyang magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Sa ginawa nila, naputol ang ugnayan nila sa Kanya. Ang iba pa ay bahagi na ng kasaysayan. Hindi ako naniniwala na sa panahon ngayon, ang sumpa ay nakikita lamang sa pisikal na hirap ng panganganak o pagod sa trabaho. Sa aking palagay, mas lalo pa nating nararamdaman ang epekto nito kapag hinahanap natin ang ating kasiyahan, pagkakakilanlan, at kabuluhan ng buhay sa ating mga anak o sa ating trabaho, sa halip na sa ating ugnayan sa Diyos. Lalaki man o babae, tila laging nagsisikap tayong magkaroon ng magandang pangalan, maging ito man ay ang pag-abot sa pinakamataas na posisyon sa trabaho, o ang pagpapalaki sa anak na maging kasing husay ng mga dakilang tao. Tingnan mo ang mga aklat sa tindahan, makakakita ka ng napakaraming babasahin tungkol sa kung paano maging mas mahusay at matagumpay sa iba't ibang larangan. Kung maghahanap ka naman sa internet, marami kang makikitang impormasyon tungkol sa tamang pag-aalaga at pagtugon sa pangangailangan ng bata, maging bago pa man ito ipanganak. Ang mga sumulat nito ay tumutugon sa ating mga pag-aalinlangan at takot, at pinaluloko tayong maniwala na kapag natuklasan natin ang tamang paraan o sikreto, tiyak na magtatagumpay tayo. Likas sa tao ang nagnanais na maging mahusay sa kanyang ginagawa, at hindi naman masama ang ganitong hangarin. Nagsisimula lamang ang problema kapag ang ating halaga bilang tao ay nakabatay na lamang sa tagumpay o kabiguan. Taliwas sa karaniwang paniniwala, hindi ang ating trabaho o nagagawa ang nagtatakda kung sino tayo. Hindi nito nasusukat ang tunay nating pagkatao, at hindi ito magiging batayan nito. Tayo ay nilikha ng mapagmahal na Diyos upang luwalhatiin siya sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Kadalasan pa nga, mas lalong napararangalan ang Diyos kapag tayo ay nabibigo, kapag sumuko na tayo sa sarili nating lakas at hinayaan nating maging ganap ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng ating kahinaan. Sinasabi sa kasulatan na sa mga mangangaral Kapitulo 1 versikulo 9, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Maaaring magkaiba ang anyo ng ating mga pagsubok kumpara sa naranasan ng ating unang mga magulang, ngunit ang ugat nito ay magkatulad pa rin. Madalas tayong hindi nasisiyahan sa takbo ng buhay na itinakda ng Diyos, kaya't sinusunod natin ang sarili nating kagustuhan, sa halip na lumapit sa Diyos na lubusang nakakakilala sa atin upang humingi ng patnubay kapag tayo ay nalilito o hindi masaya. Tinutukso tayong maghanap ng kasagutan sa ibang bagay kapag tayo ay nabibigo o nadidismaya. Ang ating pinaghihirapan ay hindi lamang dahil sa mga pisikal na tinik o damo, kundi dahil sa mga alalahanin sa buhay na ito, ang pagkahumaling sa kayamanan, at ang pagnanasa sa iba't ibang bagay na pumapasok at sumisikip sa salita, kaya't ito ay hindi nagbubunga. Marcos Kapitulo 4 versikulo 19, patuloy tayong naghahanap ng bunga ng ipinagbabawal na bagay sa sanlibutan na hindi naman kailanman makapagbibigay ng tunay na kasiyahan, habang ang Diyos ay naghihintay sa atin upang lumapit at makipaglakbay kasama niya ng payapa. Kaya niyang punan ang lahat ng ating pangangailangan, kung hahayaan lamang natin siya.
Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.